Si Brosas kasi yung unang-unang nagtanong. Kaya sabi ko dito mo makikita talaga mga bossing na ang pinaatake nila yung mga wala ng karir. Yung mga wala ng karir, itong mga 'to tumatakbo senador, putang ina walang makukuhang boto 'tong mga 'to. Hindi mananalo 'tong mga 'to. Ano na, yung party list nila diyan sa Kongreso, meron ng ibang mga magre-represent. Kasi siyempre kailangan matapos din sila, hindi puwedeng sila na ng sila, yung ano ng party list nila, 'di ba? So, malay mo sa susunod matanggal na talaga yung mga party list ng mga makabayad black, 'di mas mabuti. So, ang pinaatake dito makikita mo, itong si yang Makabayan Black. Nagsalita lahat yung Makabayan Black. Tapos yung mga young guns, yung young goons, yung mga ito kasing mga young goons na 'to mga bossing, mga party list lang din itong mga 'to karamihan dito. At hindi na rin sila magre-represent nung party list nila sa sa susunod na eleksyon. So ito talaga yung mga wala ng career, yung mga wala ng patutunguhan ng buhay, sila yung talagang bumakbak diyan. Tingnan ninyo, Paduano, Acop, si si Abante, si Fernandez. Dumiin ba sila? Hindi sila masyadong dumiin. Pumipitik sila ng bahagya, pero hindi sila masyadong dumiin katulad nung yabang nila 'pag nagpe-press con. Pero itong mga Kabayan Black, itong mga young goons, sila ang dumiin talaga. Kasi nga, wala na yan mga yan, patay na ang political career ng mga yan. Kaya kokolekta na lang ng kokolekta ng bayad yang mga yan. Kung totoong may bayad kasi may mga kumakalat na balita, ito ay di umano, depende daw sa tindi ng iyong pagbanat sa mga Duterte, yung laki ng bayad na makukuha mo. At syempre, kung pa-exit ka na, palabas ka na, anong gagawin mo? Mag-i-encash ka na lang kumbaga, tama o mali? Ito, pakinggan natin yung away nitong dalawang ano na 'to, nitong dalawang mahuhusay na 'to. Yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Ito ang mga bossing. Ito talaga ang nagsimula ng tempo. Yun ang isang malaking pagkakamali ng mga congressman na ito. The reason why meeting sila before this is para maayos nila sino yung unang mag-interpolate kay PRD. So syempre, hindi naman kaya magsimula kasi kung talagang sabik na sabik si Abante, di sana ako na mauna na mag-interpolate sa kanya. Hindi, di ba? Hindi naman si Dan Fernandez umamin na nanlalamig daw yung kamay niya. Kabang-kaba siya. So, sino ngayon ang matapang? Ikaw o si PRD? So, pinauna nila dito yung mga latak, yung mga patapon, yung mga wala ng silbi. Yun ang pinauna nila. Yun ang isang malaking pagkakamali nila. Bakit? Because that dictated yung yung tempo. Kasi nakita ng mga congressman na putang ina, palaban si Duterte, putang ina, makikipagsakmalan si Duterte, putya, sinong magko-contempt dito? Nakita niyo yung pangyayari. Umpisa pa lang, ipinakita na kagad ni Duterte yung angas niya. Ipinakita na ni Duterte na mali itong forum ninyo. At pinahiya niya na kagad yung Makabayan Black. Therefore, kung ako congressman, ayaw ko ipahiya ako niyan ni Duterte. Kasi kakalat yan sa social media for a very long time. Forever nandiyan na yan. Kapag pinahiya ka ni Duterte, forever nandiyan na yan. Etong pagkapahiya ni Brosas kay Duterte, forever nandiyan na yan. Yung sinabi ni PRD kay doon sa batang bakla na na kabataan party list. Yun? Kakalat na rin yun at nandiyan na yun sa internet forever. Yung pagkabakel, yung yung masuka-suka si Franz Castro na hindi halos makapagsalita kay PRD, nasa social media na yan forever, hindi na yan mawawala. Kaya kung ako, congressman, na may pangarap ako maging sa Senado, senador, mayor, whatsoever, hindi ko hahayaan na babuyin ako ni Duterte. Mabuti pa, wag na lang ako magsalita. Kasi naman si Paduano. Pansin niyo si Paduano? Ang tapang-tapang, nagtanong hindi. Because that's the wisest thing to do. Less talk, less mistake. Less questions. Alam mo naman for a fact, magaling ito si Duterte. Abogado to, presidente ng Pilipinas to eh. And PRD is loved by millions and the majority of the Filipino. So bakit ko i-expose yung sarili ko? Kaya nga si Abante nagbago ng nagbago ng tono eh. Gets nyo? Nakita nyo? Kaya nga si Barbers nagbago ng tono eh. Kaya nga si
Fernandez, medyo nagbago ng tono eh. Kasi nga kakatayin ka ni PRRD. At lahat ng mangyayari dito, kung bastusin ka ni PRRD or not, it will stay in social media, in the internet forever. Ito, wala na silbi sa buhay. Ano sabi ni PRD? Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang na, You repeat the question. Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Ang ina, tanga rin talaga to eh. Ilang beses yan sinabi, I take full legal responsibility of all illegal and legal na nangyari during my time. Tangina niyo, ba't paulit-ulit pa ba kayo na sinasabi? And even if he's taking full responsibility, that's because he's a responsible person, he's a responsible president. So whatever happened during his stint as a president, magbuti o maganda, kanya yun. Kanya yun. Pero yung mismong krimen na ginawa ng isang eskalawag na polis, hindi siya yun. Yung resulta nun, kanya, pero yung kasalanan nun, hindi sa kanya. Now, he's saying, I take full legal responsibilities, then file cases against him. File cases against him. Ang pinalalabas kasi dito ng mga tanga-tangang congressman is, marami mga pulis na gumanap sa kanilang tungkulin na ngayon ay nakasuhan, yung iba na dismiss na. Oh, ang ina, gagawa-gawa sila ng kagaguhan tapos sisisihin nila ako. Sabi mo, you take full responsibility. I take full responsibility. Pero hindi ko sinabi na putang ina, hindi ko sinabihan sila na gumawa sila ng mga katarantaduhan nila. So kung merong protocol ang pulis na bago pa ako maging presidente, nandiyan na yan. Nilabag mo yan bilang isang pulis. Putang ina mo, kasalanan ko? Kasalanan mo kung bakit mo nilabag yan. Hindi ko kasalanan yan. I take full responsibility sa kabubuhan mong putang ina mo ka, pero pagdusahan mo yung ginawa mong katarantaduhan. Ganun yun. Hindi kasi masyado kasi kayong literal. Alam mo, those people who are taking PRD's statement literally, stupido. Bobo kayo. Bobo. Oh, halimbawa, yung anak mo nagkamali. Nagkamali sa buhay dahil hindi mo siya nagabayan. Sisisihin mo yung sarili mo. I take full responsibility. Ako may kasalanan yan. Pero pwede ba kitang ikulong kung halimbawa yung anak mo dahil sa pagiging pariwara nakapatay ng tao? No. Yung anak mo pa rin ang makukulong kasi kailangan niyang mag-adhere sa batas. Bagamat kasalanan mo na hindi mo siya ginabayan nung bata siya, guilt mo na yun. Okay? Magsosorry ako tungkol doon. Pero doon sa ginawa ng anak ko, let him face the consequences. You cannot put me in jail sa lahat ng mga kasalanan ng mga tao na hindi ko naman kontrolado. Kasi parang ganun ang gusto nilang mangyari. Parang si PRD gusto nila makulong. Yun lang talagang pangarap nila sa buhay, makulong eh. Buhopols po tayo na itong mga to. Very correct. Since I was a president, and there was this until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Kaya nga dapat, kayong mga kupal ng mga congressman, matuto kayo dito sa statement ni PRD na akin yung mga responsibilidad na yan. Ako may kasalanan.
Kasi putya kung yung administrasyon natin ngayon, si Bongbong, panay ilag, panay turo kung sino yung may kasalanan, kasalanan ni ganito, kasalanan ni ganyan, kasalanan ni ganito, kasalanan ni climate change, kasalanan ni Katrina. Katrina ba yun yung bagyo? Putya lagi ako nagkakamali doon. Yung presidente natin ngayon, walang accountability. Hindi niya kayang tanggapin yung responsibilidad. Kaya nga you are taking full responsibility because you're responsible enough na kahit hindi mo naman kasalanan, pero dahil ikaw ang pinuno, ikaw ang tatay ng bayan, ako na ang may kasalanan. Sana yun ang maintindihan dito ng mga congressman na Christine pala. Itong mga congressman, dapat ito yung dapat na sinusunod nating norm. Dapat yung presidente ng Pilipinas, manawagan tayo na, Bongbong, sana maging katulad ka ni Duterte na hindi naninisi ng iba, walang sinisisi kundi sarili niya. Kasi kung ako ang presidente, sasabihin ko, puta, gago yung mga pulis na yan eh. Dapat lang magdusa sila. Bakit ako mananagot sa mga katarantaduhan nila? Sinabi ko ba na patayin mo yan si Kian? Hindi, di ba? Ako pa nga tumulong eh. Pinakulong nga namin yung mga pulis na yan eh. Sino pa yung namatay? Si ganito. O sinabi ko bang patayin? Sino ba yan? Hindi ko nga kilala yung tao na yan. So, yung operation na yan, sila gumawa niyan. So, kung pinatay nila yan, sila pumatay dyan. Ba't ako sinisisi nyo? Huwag nyo ako sisihin. Doon lang ako sa magandang mga bagay. Yun lang ang akin. Yung mga pangit, putang ina, hindi akin yan. Hindi ba ganun ng mga Marcos? Lahat ng magagandang bagay sa buong Pilipinas nangyari nung tatay niya, inaangkin nila. Inaangkin nila yung ganda ng EDSA, MRT, 13-month, PICC, Heart Center, Kidney Center, ano pa, yung mga pinagmamalaki na. Expressway, di ba? Kanila daw yan. Lahat ng magagandang ginawa nung anong panahon ni Marcos Sr., inangkin nila. Putang ina. May mga nangyaring martial law. May mga namatay, desaparecidos, may mga tinorture, sinalvage, at kung ano-ano pa. Inano ba nila yon? Inangkin ba nila yon? Did they even apologize for that? Walang nagsorry sa kanila tungkol doon. Walang nagsorry sa kanila tungkol doon kasi nga ang mga Marcos gusto nila yung magaganda lang yung kanila. Yung mga nangyaring pangit nung panahon ng tatay niya, hindi nila inaako. Si PRD, paano siya maging leader? Sinabi ba ni PRD na nung panahon ko, ako ang pinakamagaling na presidente, pinakamaganda, pinakaganito. Di ba pag alis ni PRD, anong sabi niya? I'm sorry. I was supposed to fix the drug problem in the Philippines for 6 months but I failed. I'm sorry. I thought kaya ko, hindi ko pala kaya. Tama? Ganun si PRD. So lahat ng magagandang nangyari nung panahon niya, hindi nga niya inaangkin. Anong sabi sa kanya diyan sa hearing? Mr. Duterte, ikaw ba naniniwala ka na talagang maayos ang Davao? Anong sabi niya? I'm not in the position to say that because I will be biased. 'Di ba? I will be biased. Ako, sasabihin ko na maganda. Of course, taga Davao ako. Ako yung mayor eh. So I am not the right person to answer that. Ang dapat na tanungin mo diyan is yung mga taga Davao. Tanungin mo yung mga taga Davao kung masaya ba sila sa pamumuno ko at maayos ba ang Davao? If they say no, I will apologize. If they say yes, and then, mabuti. Tinanong natin si PRD, isang reporter nagtanong nung nakaraan sa kanya bago siya matapos, do you think, PRD, that you have made a significant change in the Philippines? Marami ka bang nagawa? Alam mo, are you happy? Ako, if I'm gonna grade myself, sabi niya, I'm not happy kasi marami talaga akong hindi nagawa. Isa na nga dyan yung war on drugs, hindi ko naubos. Yung mga kriminal, hindi ko naubos. Now, I cannot answer you sa question na yan. Dapat, ikaw ang gawin mo, ikaw ang sumagot niyan. You go out there, you check dyan sa labas, nai-snatchan ka pa ba, na-hold upan ka pa ba, meron bang magagandang mga kalsada, meron bang ganito, meron ganyan. Now, kung sa tingin mo, may nagawa ako, well, deserve mo yan. Trabaho ko yun eh. Pero kung sa tingin mo, wala akong nagawa, pangit yung nakikita mo sa labas, I'm sorry. Oo, I'm sorry, I tried my best. Ganun si PRD. Putangin na itong mga to. Gusto nila,
Gusto nila sila lang ang magaling. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. O, yun naman pala eh. Anong problema? Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. Oh, tangina, tanga talaga. Pukinang ina, tanga. Parehas talaga kayo ni parehas talaga kayo ni Risa Ontiveros. Yung guilt kanya yan. Yung full responsibility of what happened kanya yan. Pero yung guilt sa mga namatay diyan, I'm sorry, namatay yung mga anak ninyo. Akin yan. Now, dapat ba ako makulong dahil diyan? Ako ba gumawa niyan? Papaano mo ngayon to ilalapit sa judge na inamin niya siya daw yung dapat mag-take ng full legal responsibility? Anong ilalagay ng judge sa report? Na dahil umamin siya kahit hindi naman siya pumatay, dapat makulong siya? Abay, tanga. File the case in court. Exactamente. If you feel like ako pumatay dyan, file the case in court. Kaya nga sabi ko, I will take full legal responsibility. File the case in court and I will fight it. Siguro doon yun na naman nanalo kayo. Gunggong. Mr. Walang Chair. problema. Nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba? Ang ina nyo. Kung hindi ka ba tanga, alam nga naman polisiya ni Duterte yan sa Pampanga, hindi naman siya mayor ng Pampanga. Ang bububon, ito yung sinasabi ni Duterte na I want to go to Quadcom but don't ask me stupid questions. It has to be an intelligent question. Tama ba? Davao style ito. Oo, putang ina mo, hindi naman Bisaya ang salita sa sa Maynila, pero kahit sa Ilocos, kahit sa Pampanga, kahit saan sa Pilipinas, Operation Tokhang. Tokhang is a Visayan word for katok. Tama? Katok. So yes. Tangina, do not ask for questions na alam naman na natin pare-parehas yung sagot. Kapag ka nagtanong ka nang alam mo na yung sagot, puta, stupido yung question na yan. Stating the obvious. Natural, mayor siya ng Davao. So kung anong ginawa niya sa Davao, yun ang gagawin niya sa Pilipinas. Boba, kung si Isko nanalo, di kung ano ang ginawa ni Isko sa Maynila, yun ang gagawin niya sa buong Pilipinas. Tanga-tanga talaga nitong mga gunggong na ito. Ba natawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes. I cannot control the semantics. I cannot control your narrative. Bahala ka kung anong isipin mo dun. Yun lang yun. O, tinan mo. Ito na. Dito na magsisimula yung bastusan. Or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan. Yes. Ang putang ina. Hindi porket nasa investigasyon kayo, investigador ka na. Pukin ang ina ninyo. Ang tagal nyo ng congressman, hindi nyo pa alam ang trabaho nyo. Putang ina nyo, hindi kayo mga investigador, mga kongresista kayo, at ang trabaho ng congressman, putang ina nyo, gumawa ng mga batas para sa bayan natin Pilipinas. Tama, mali? Mga gago. Tang ina nyo, we are in an investigation. Yes, you are investigating but you are not investigators. You are investigating but you are congressmen. You are supposed to be asking questions para in aid of legislation. Bobo talaga itong mga hayop na ito. Mr. But you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. yes Chair, or no? tinatanong ko lang naman. Chair, point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, police? Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down, okay? Para ho maayos ang ating hearing sa ngayon.
Salamat kayo, Mr. Chair. Maria Cristina De Jesus, mabuhay ka. God bless you. Salamat sa pagpapaliwanag mo sa ating chat box. Sobrang dilim. Baka maligaw tayo ng landas. Hearing is resumed. Please proceed, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. Salamat kayo, Mr. Chair. Marifel Del Mundo, pailaw ng konti. Salamat po. God bless you. Talagang ito si Marifel Del Mundo. Classmate talaga natin to. Hindi tayo pinababayaan nito eh. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. I'm What is sorry. your personality, Your Honor? If I may, Secretary Bello, we normally, the committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po. But we cannot ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank you, is in Your the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering the question of Congresswoman Rosas, Your Honor. My point is, Your Honor, to allow the resource person to finish his answer. Okay, we will do that. Thank you, Attorney Bello. Thank you, Your Honor. Thank you. Congressman Brosas, maybe it is perhaps the former president would like to elaborate on his answer. We may ask questions that is answerable by yes or no, and as much as possible, we would ask the resource person to say only answer yes or no. But if he wishes to elaborate, and as long as it is germane and related to the answer to your question, we will allow that. But Yes. we will make Ito ang magandang nangyari. Sabi ko nga sa iyo as early as unang question and answer, PRD made a statement already. Na-impluwensyahan na kagad ni PRRD yung hearing. Kasi dito sa Congress, pag sinabi nilang yes or no lang. You cannot elaborate further. Ganon sila kadiktador dyan. And then, if you keep on doing it, they will cite you in contempt. They will put you in jail. Pero dito, 14 hours, si PRD, when answering questions, masyado talagang mahaba yung iba. Pero they never cited him in contempt. Why? Kasi takot sila. Alam nila na if they do it, if they will even try to do it, magkakagulo talaga. Magkakagulo talaga. So itong mga congressman na to, takot din talaga. Kaya nga sabi ko itong unang pagtatanong ni Brosas, doon sila nagkamali. Kasi ang una nilang pinatanong si Brosas. Siyempre si PRD, mainit pa yan. Alam niya NPA yan. So, talagang papalag yan. Hindi ako magsasubmit sa'yo. Sino ka ba? I can only submit to these lawyers and these mga congressman na mga dekalibre. But kayo? Wala. Kaya umpisa pa lang, sinet na kagad ni PRD yung tone. Ano nangyari? Yung committee chairman sinabi na pabayaan natin sumagot. O hindi ba ganyan din ang ginawa ng Senado? Si Coco Pimentel pinabayaan sumagot. Anong sabi ng mga congressman nyo? Naging maluwag si Pimentel. Naging ganito, ganyan. O hindi ba ginawa nyo rin? Naging maluwag din kayo? O ngayon sinasabi ng mga tanga-tangang vloggers ni Bongbong na takot ka pala Duterte, ba't hindi ka nagmura? Nagmumura siya dyan, natataranta kayong lahat Hindi ba? So ganun katalino si PRD. Bibigyan ko kayo ng isang bagay, ayaw nyo ako magmura? Okay, I will try my best. Pero, putangin na ninyo, hawak ko pa rin kayo sa leeg. Bakit? Magsasalita ako. Kasi kung hindi nyo na ako pagmumurahin, hindi nyo pa ako pagsasalitain, putangin na nyo, galit-galit na tayo rito, ayaw ko na. O, anong ginawa ng Congress? Nung nakita ng Congress na
I can see your effort, Mr. President. Pinipigilan mo talaga yung sarili mo na magmura. Na-appreciate namin yun. Kitang-kita ko na nakikita kong pinipigilan yung sarili mo, na-appreciate namin yun. O anong ginawa ng mga congressman? Naging lenient din sila kay PRD because PRRD tried his best to sumunod sa kanila. So sumunod si PRD sa kanila pero pinasunod din sila ni PRD. So sino magaling? Itong committee na to, ang dami ng pinakulong niyan. Itong committee na to, ang dami ng nilagay sa kinontempt niyan. Lahat, kahit sino, general, kahit ano, kinokontempt ng mga yan. O, ba't hindi nila nagawa kay PRD? So dito, sa hearing na to, sino nagwagi? Si PRD, taong bayan, o itong mga congressman at mga rebelde at mga convicted na child abuser? Make it very, very short. Yes, Mr. Chair. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang tinatanong ko lang, sa particular question na yun, maaari naman siyang sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo. Mr. Do not control my answer. Kung Diba? Dinapahiya ka. Do not control my answer. That is my answer. If you are doing that here, yan ang kaya itong mga putang inang mga dating rebelde na to. Diba? Kaya kayo ganyan ang ugali niyo kasi nakasanayan niyo na nga na kayo siga, pinapakulong niyo, binababoy niyo. Putang ina, PRRD ito. Hindi nyo kayang baboyin ito. Maraming salamat, Jake Arzobal. 2x2 represent. At syempre, pasalamat na rin ako kay Marlita Garcia. Salamat kayo, Mr. Chair. Ganyan nga kasi kayo. Ang style ninyo, yung kayo masusunod. O putang ina ninyo. Si Presidente yung kaharap ninyo. Nasunod ba gusto mo? Brosas? Di ba natatawa ka na lang? Kasi bobo ka, mas matalino sa iyo si Duterte. At kahit kailan, mamamatay ka na lang, hindi ka matatandaan ng taong bayan. Si Duterte, matatandaan ng taong bayan yan. Your Honor, this is not an inquisition. It's a democratic process of investigation. Okay. Thank you, Mr. President. O ano? Putang ina nyo? Hindi porkit naging mga congressman kayo, matatalino na kayo. Ha? Mga realista lang naman kayo dati. Meron lang naman kasing bumoboto sa inyo mga tangang estudyante, kaya kayo nandiyan dyan. Pero putang ina nyo, learn from PRD. This is not an inquiry. This is not a ganito. Putang ina, pati ako nawala na. Sana po if there are questions that will be propounded by the members, hopefully medyo kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po sanang iksian lamang po natin nang sa ganun malinaw. And for the members who wish to ask questions that are answerable by yes or no, please make the questions very clear para ho masagot po ng yes or no, Your Honors. So I hope para ho maayos yung ating patakbo ng ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko, sinasabi nyo rin na ang war on drugs ay talagang utos nyo. Diba? Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo na nadikit yan. Unless, ito po, tanong na pwede nyo i-expound. May iba kayong gustong itawag doon? Meron po ba kayong gustong ibang itawag doon? Wala na po. Sabi ko, I assume full responsibility. Ano ba kasing mahirap intindihin doon, Brosas? So I take full responsibility. Kung anong assumption mo, kung anong presumption mo, kung anong opinion mo, putang ina mo, iyo yan. Kung yan ang paniniwalaan mo, sa'yo yan, bahala ka sa buhay mo. If you feel like madami akong ginawang kasalanan, poke ng ina mo, mag-file ka ng case sa korte. Kasi kahit naman anong isagot ni Duterte dyan, punyeta kayo, wala naman tama sa inyo kundi kayo lang. Kaya tama ang ginagawa ni Duterte sa inyo na hindi na kayo sinasagot. Kasi yung mga tanong nyo, puta pa ulit-ulit lang naman yan. Yan din naman yung sinisigaw nyo sa kalsada every time na kayo nagpo-protesta noon pa. Binigyan na kayo ng pagkakataon ni PRRD na harapin siya, putang ina, gusto nyo, busugin pa niya kayo, neck nyo. Whatever happened in the
actions taken by the law enforcement agencies of this country. Oy, Putragis, salamat kaayo. Oh, ang dilim daw sa Canada at Japan ha. Medyo nang hahamong ka na naman, Putragis. Ha? Kayong mga taga-Amerika, mayayabang kayo ha. Porkit pinakain mo kami ni Ninong Randel sa Brazilian steak. Ganyan ka na makapagsalita ha. Salamat kaayo, Putragis. Mabuhay ka, mabuhay ka. To stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. Mr. Chair, next question. Nung naging mayor po kayo, sabi nyo naging safe ang Davao. Tama po ba? That would be that should be answered by a third person. I would not be answering that. It would be presumptuous of me to conclude. Hindi ako magsabi. I never said that Davao City was not publicly. Mr. Chair, as mayor, masasabi nyo na naging safe ang Davao sa panahon nyo? Talaga. Kasi walang kriminal sa kalye, Talaga. walang snatcher, Walang snatcher. walang akyat bahay, Walang akyat bahay. walang magnanakaw. Walang magnanakaw. Salamat kayo, Rudy Sidor. Salamat kayo, Sidor, sa iyong pagpaliwanag sa buhay natin at hindi ka sumali sa kulto ng mga 2x2 ng mga buwisit sa buhay. Salamat kayo, Rudy Sidor, ha. Mabuhay ka. Salamat sa iyong pananghalian. Pananghalian eh, matatapos na tanghalian na dito sa dito sa San Francisco. Walang mamamatay tao. Walang mamatay tao. So yun po lahat. Yes. Oh. Okay nang ina mo, sinasabi na nga yes, gusto ko pang tanungin kung lahat yun yes, tarantado ko talaga. So walang mga kriminal o walang insidente ng kriminalidad. Bakit po? Merong mga incident. Tangang putang ina. Tanga talaga putang ina to. Inutil talaga to si Brosas. Not totally. So parang, malinis, maayos, bakit? Putang ina. Ayaw mo ba maayos? Ayaw mo malinis yung Davao? Ayaw mo malinis yung Pilipinas? Putang ina parang, walang ganito, walang ganyan, walang ganyan. So walang krimen talaga? Bakit? Putang ina, bakit parang masama loob mo? Gusto mo may krimen? Hayop talaga tong babaeng to. Could be a dream of a city not to have any criminal incidents or violence. Pero overall, Davao City was safe. Ay, ang hirap kasi kapag bobo yung kausap mo, Duterte. When you say Davao City is safe, ang sinasabi niya is zero. Yung one, halimbawa, ilan ang kriminal, ilan ang nangyaring krimen ngayong buwan na to? Zero. Okay. So next month, 1. Sa kanya, putang ina. Sinasabi nyo, walang nangyari. Meron pala eh. Isa eh. Tang ina mo, boba. Sa kabuuan, naging safe. Sa kabuuan, naging maayos yung Davao. Ang Davao ay napapalibutan ng mga magugulong Muslim communities. Muslim provinces. Hindi natin sinasabing magulo, pero iba talaga kasi ang batas dyan. Iba ang nakag-ugalian dyan. Sabi nga ni Baste, hindi nga nasakop ng mga Espanyol ang Mindanao. Dahil mamamatay talaga sila dyan. Iba ang takbo ng isip ng mga tao dyan. Pati yung relihiyon nila. Kasi yung relihiyon natin na mga nakatoliko, Christian, yung mga born again, yung mga Sabadista, halos magkakapareho. Yung kanila talaga iba. Iba talaga yung kanila. Hindi yan iba na hindi maganda. Hindi. Basta iba yung kanila. Iba yung disiplina nila. Basta iba yung pagkatao talaga nila. O, iba rin yung turo nila. Iba rin yung turo sa kanila. So all in all, with all these problems ng Davao, magnanakaw, yung mga typical na krimen.
Isama mo yung terorismo, andiyan dyan yung mga Abu Sayyaf. Isama mo yung napakaraming NPA. O kasi maraming ano dyan, maraming mga lumad dyan. Alam naman natin na ang target ng mga NPA, mga lumad at saka yung mga IPs, di ba? Yung mga indigenous people. So yan yung mga madali nilang mamanipulate kasi nga mga mangmang, walang mga aral. Kaya nga ayaw nila na magkaroon ng mga kalsada sa mga bundok kasi nga nakakarating doon yung biyaya ng gobyerno. Yun ang ano nila, yun ang sinasabi ng mga NPA na hindi na kayo mahal ng Pilipinas. Walang gobyerno, hindi nakakarating sa inyo yung mga yung mga programa. Pag ginawa mo ng kalsada, ayaw nila kasi nga makakarating doon yung mga programa, wala na silang pang-brainwash, wala na silang pang-recruit. Tama? So ganun yun. Ang punto dito ni PRD at ng mga taga Davao, compared dati, significantly mas safe na po ang Davao ngayon. Safer than before. It doesn't mean wala na talagang nangyayaring krimen. Walang perpekto, ma'am. Yun lang, ikaw tumawid ka sa hindi tamang tawiran. Paglabag na kagad yun sa ordinansa. So walang perpektong syudad. Pero itong Davao as a whole became safer nung mga Duterte yung umupo dyan. Yun, hindi pwedeng sabihin zero, wala na ni isang akyat bahay, ni isang ganito, ni isang ganyan. Tanga. Wala pang kahit maliit na barangay sa buong mundo ang nakakuha ng perpektong grado. Sino nagsasabi nito? The test or standard would be that a citizen of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City. Mr. Chair, I would like to ask, hindi ba nagkandamatay sila sa panahon na yun? Marami po. Putang ina mo, ano yan, magic? Brosas? Magic yan? Na pag upo ni Duterte, putang ina, lahat ng tao tumino? Hindi. Putang inan to, napakatanga talaga nitong babae na ito. Siyempre, pagdating mo dyan, maglilinis ka. Anong gagawin mo? Pag madumi yung lugar, pagdating mo ron, lilinis, titigan mo lang, mawawala yung mga kalat. Tanga. Pag nanalo si Duterte, natural nagtrabaho siya. Madami talagang mga kriminal lang namatay dahil nagkaroon siya ng crackdown against criminals. Anong gusto mong gawin doon sa mga kriminal na yun? Punta mo sa bahay, pre. Tapos tigil mo na yung pagiging kriminal mo, ha? Tanga. Di pinatay ka niyan. Boba talaga. Ikaw, pumasok ka sa bahay mo, madumi. Putang ina, pagdating mo, lilinis yun. Hindi, you have to do something to clean it. Tapon mo yung basura, magwalis ka, magpalis-palis ka para luminis. Ganun ang ginawa ni Presidente Duterte nung nagpunta siya sa Davao, nung naging mayor siya, nagpalis-palis siya, nagwalis-walis siya, sinunog niya yung mga kalat. Ganun, pukinang inan to, tanga. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go to the tawag nito. Hindi ko bit-bit. Ang bit-bit ko lang ho yung film. Mr. Chair, I would like to ask again, sa inyo po na karanasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. So Ewan what? ko kung natuluyan yung hindi ko na follow up sa ospital kung natuluyan. See? Nakita niyo yung sagot ni PRD. Nakapatay na po kayo. 6 or 7. Tapos, kung hindi mo siya kilala, you will take it literally. You will take it literally kung bobo ka at hindi mo siya kilala. Pero kaming mga nakakakilala sa kanya, he answered, and then after the answer, meron siyang humor na 6 lang napatay ko siguro kasi hindi ko na follow up yung iba sa ospital kung nabuhay ba sila o namatay. Pero sana kung nabuhay ko, kung namatay ko, kumpleto sana yung numero ko. I mean, alam mo kagad na ginagago ka Alam mo kagad na naglolo ko. Tangina. Tapos you're gonna take him literally? Anak ng tinapay. Bobo ka. Ko lang ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi
mula din ito sa Senate hearings, ano. I-quote ko lang po kayo. In Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano niyo ginode ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance, that's the only thing that you can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. Yan, dito mo makikita na si PRD nagseryoso yan when he's speaking English. Pero pag nagtatagalog yan, medyo mag-ingat ka dyan. Oo, medyo mag-ingat ka pag nagtatagalog yan. Pero pag nag-in-English yan, ayan, medyo kabahan ka. Ito But ba, hindi mo pwedeng patayin yung kriminal nakahandcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around. With the big bike. Oh, what's the fuss about the big bike? Ano yun? And I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po ito. Yes. Nagdadasal po. Ang tanong dito, Brosas, kailan pa yung binabasa mo na yan? Kailan yan? Kailan yan? Anong year? Because if I'm not mistaken, those pronouncements were made before the election ng 2016. Ano ibig ko sabihin? Si PRD magaling yan sa chismis. Si PRD magaling ang utak niyan. Alam niya kung ano ang gusto ng tao. So gagawa siya ng chismis para i-steer yung imagination ng tao. Parang pinalalabas ni PRD doon sa mga dati niyang istorya bago siya tumakbong presidente. Kumbaga nagpropaganda sila na superhero siya. Lalabas ako, magmumotor, maghahanap ako ng mga kriminal. Gawain ba ng mayor yun? Hindi, gawain ng ano yun, ng pulis yun. So ako, ginagawa ko, nagtataksi ako. Naghahanap talaga ako ng mga hold-upper ng taxi. Ganon si PRD, ganon kagaling ang utak niya. So ang ginawa ng mga tao nung naririnig yun, wow, ang galing, di ba? Nakuha ni PRRD yung utak ng tao, and then pagkatapos nun, anong ginawa ni PRD? Papatakbuhin niyo akong presidente, sigurado kayo, mamamatay ang mga yan, mamamatay yung mga kriminal, magtatapon ako ng maraming katawan dyan sa ng katawan ng kriminal dyan sa sa Manila Bay, patatabain ko yung mga isda dyan, uubusin ko yung mga adik, magbabaha ng dugo dito. Lalong kinilig yung tao. Yes, oo, gusto namin yan. Gusto namin mawala yung mga kriminal. Ang dami ng kriminal. So yung tao, binoto siya landslide. Ganun kagaling si PRD. O right after nun, nanalo si PRD. Nagmotor ba sa Maynila yan? Nagmotor ba sa Pilipinas yan? Hindi na. Nag-drive pa ba ng taxi yan? Hindi na. Kasi nakuha niya na yung gusto niya. Binoto niyo na siya. Dahil ang Pilipino, mahilig sa istorya, mahilig sa alamat, mahilig sa myth. Ginamit niya yun. Pinalabas niya doon sa mga istorya niya na yan na ako ang magsasalba sa Pilipinas. Nagawa ko sa Davao, magagawa ko rin sa buong Pilipinas. Ganito ginawa ko sa Davao, nagdadrive ako. Ganito, hinuli nga ako ng enforcer. Kaya lang, sabi ko, sabi ng enforcer, wag na akong hulihin. Kasi ako mayor, hindi. Hulihin mo ko. Kasi trabaho mo yan. Pag hindi mo ko hinuli, pakukulong kita. Kasi gumawa ako ng krimen, tas hindi mo ko hinuli. Patatanggal kita sa trabaho. Di ba kilig na kilig tayo nung naririnig natin yung mga istorya na yun?
kilig na kilig talaga tayo nung naririnig natin yung mga istorya na yan kay PRD. Kaya putang ina, nagalit tayo lahat, hate vote. Binoto natin si PRD. Tama? Ganun katalino si PRD. Ngayon, yung mga ginamit niya noong mga istorya niya, ginagamit ngayon. 8 years after. 8 years after. Yun ang style nila. So, papanagutin mo siya doon sa mga kwento niya noon. O, kung pwede naman sabihin ni PRD, hindi. Sinabi ko lang yun para manalo ako. O, nanalo naman ako eh. Effective. Di ba? O, tingnan nyo. Kayo, mga bobo talaga kayo eh. Meron na bang vlogger na nagpaliwanag ng ganito? Ako lang, no? Ako lang. Kasi nga, alam nyo kung bakit. Hindi ko sinasabing hindi sila magaling ha. Hindi naman ako magaling. Pero kasi nga, I pay attention. I pay attention. Ako, every time that we are with PRD, I let him speak. Nakikinig ako sa kanya. I'm absorbing kung ano yung ginagawa niya. And inaano ko, isinasa puso at isinasa isip ko. Kilalang kilala ko na si PRD. Yun ang pagkakamali ng mga Makabayan Black. Because you had your time para kilalanin si PRD. Hindi nyo ginawa. Ngayon, nagtatanong kayo. Kung noon, nakiisa kayo kay PRD at nakinig kayo sa kanya, di sana hindi na kayo nagtatanong ngayon. Yung tinatanong nyo, 2016 pa yan. Statements yan, noon pa. Ang tatanga nyo. Ako nagmumumtor ako na may mag-hold upper dyan. At kung mga Yes, utangin na si De Lima. Oh. Alam mo, feeling ko, ito si De Lima, gusto niyang dilaan yung pisngi ni PRD. Puta, in love si De Lima kay, kay PRD, napapatingin siyang ganun eh. Napapainom siya ng tubig. Sabi niya, shit, ang macho mo talaga. Shit, ang tapang mo talaga. Gusto ko yan, yung mga nagmumotor. putang kita, talagang patayin kita. At kung basta kriminal ka, wala akong pasensya sa kriminal. Pagka lumaban, patayan. So, Mr. Chair, kanina po kasi sinabi ni Duterte na he takes full legal responsibility. Yes. Siya ang mananagot at Yes. makukulong sa ginawa ng mga kapulisan. Yes. O kaya nga, kung halimbawa, ako dapat ikulong nyo, paano nyo nga gagawin yun? Ang sabi nga ni Chis Escudero, being a lawyer and Senate President, we cannot operationalize what he just admitted. Kasi walang batas na nagsasabi na kapag inako mo, dahil pag inako mo morally yung mga pinagagawa ng mga pulis mo, pwede ka na ring makulong. Wala sa batas yun. Sa batas, kung ikaw ang bumaril, kung ikaw ang pumatay at ang ebidensya leading to you, kulong ka. Hindi pwedeng, hindi pwede yan yung parang ako mastermind, inutusan kitang patayin siya, damay ako. Kasi inutusan kitang patayin siya. Yun yung gusto nilang gawin eh. Hindi kasi ganun yung instances. Ang situation kasi is, ako presidente, patayin nyo yung mga kriminal. Hindi specific eh. Did any policeman na nahuli sa mga ganitong krimen, sinabi nila na ginawa ko to kasi sabi ni PRD patayin yung kriminal eh. Wala ni isa. Wala. Therefore, itong mga eskalawag na pulis na gumawa ng kasalanan, they did it on their own. Hindi nila yun ginawa dahil sinabi ng presidente, ginawa nila yun kasi dapat nilang gawin to save themselves from whatever reason. Yun lang yun, ma'am. Sasabi mo. Yes. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Yung lahat po, kasi kung naaalala ko sa war on drugs, yung mga accomplishment, may nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng police and all the consequences, sagot ko yan. Pati ang ginawa ng police, sagot ko yan.
Pati po yung accomplishment kung may nahuli and Oo nga, putang ina mo, kupad mo naman. Sinasabi na nga, paulit-ulit na sinasabi ng matanda. Ang tanda na, pinapagod mo pa. Ang bobo mo naman. Sagot niya nga, lahat nga. Tanginan to, lahat na ng bintang mo, sagot niya. enforcement of law yun. Accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat Lahat nga. Tangina mo, brosas, boba. ng trabaho ng pulis, because you are the mayor, at inutos mo yan, and the consequences, or sometimes they can, is an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung pulis kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho Tanungin mo ulit. Isa pa, putang ina mo ka talagang babae ka. Isa pang tanong. So, lahat po, lahat. yung pulis, matakot yan kung hindi mo bakaban. So lahat ng trabaho ng pulis, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So, Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug Sa kanya na nga lahat yan. Putang ina, ano ba problema mo, brosas? operations at how much ang drug na na-seize nung time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrest. Ang bobo. So alam mo, puta, may question. Meron na nga question and answer, may quiz pa. Tinapay naman talaga, brosa. So, ay, putang ina, pinahirapan nyo ng todo si PRD dito. Buti na lang, si John Jeff E. Nagpakulay. Kung hindi, putang ina, talagang masusuntok ko na tong monitor ko. John Jeff E. Salamat kaayo, Mr. Chair, sa iyong pagpapakulay. Mabuhay ka. God bless you. The persons in Davao City. That is, I would not want to. That would not be a proper question. Mr. Chair, sabi niyo yung accomplishment report sa inyo yan. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. Tanga, putang ina, no? Huy, mga makakaliwang kupal! Putang ina ninyo, ang tagal nyo ng sigaw, ang bobobo nyo pa rin. Yung, kung ano man yung numero mo, process na nandiyan yan, putang niya, kung ano man yung numero mo, ano man yung wala sa'yo, inamin na nga ni PRD. Hindi nyo naman siya pinag-review, di sana, binigay nyo sa kanya yung mga tanong ninyo. Una pa lang, para sana, makapagdala siya ng mga bagay-bagay that will satisfy your cravings. Hindi, putang ina. Gusto mo, alam ni PRD lahat. Tanungin kita, brosas, ilan na namatay na NPA, pinatay ng NPA na sibilyan? Ilan na ang mga na-recruit nyo na mga estudyanteng pumunta sa bundok? Meron ka bang meron kang datos niyan? Wala din, lalo na pag numero. Miski ako if you ask me, I will have it, pero hindi agad-agad. Wala na nga ako sa gobyerno Wala na ako ng datos na yan. You should ask the PNP. During this time, kung gaano karami yung ganito, yung ganyan. Pero ako tatanungin mo, tangina, daming problema ng Pilipinas sasauluin ko pa yan. But you see, to ask for the number of arrests or killings, that would be a stupid question. Mr. Chair, sinabi po ninyo na aakuin nyo lahat. Di syempre may Inaako na nga, putang ina mo. Ano pa bang gusto mo? Inaako na nga. Ganito na nga, brosas. Sinabi na nga niya, aakuin ko, pero magsampa ka na ng kaso. accounting din kayo, Mr. Chair. Putang ina mo, kung ikaw may accounting, di ikaw na magpresenta kung gaano karami. Ganun, puta, kahit na masabihin ni Duterte, 5 lang. Yung accounting nyo, 100. Kayo pa rin naman masusunod. So bakit nyo pa pinipilit yung matanda? Kabisado nyo, kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli, ilan ang pinatay. Ina nyo, sinong gago makakakabisado niyan? Kahit yung mismong pulis, tanungin mo niyan, they will ask you for some time to collate yung information. Tangina, ano yan? Si PRD naglalakad, araw-araw, dala-dala niya yung listahan na yan. Ano yung pupunta ka ng palengke, dala-dala mo yung listahan na to kasi anytime baka matanong ako ng tindera, ganun. Tangina mo, bobo ka.
Ilan? Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may press Ngayon na kung akong sumagot dito, nakakahiya to eh. Ma'am, ang iniibig mo ba sabihin? Putang ina, kung pupunta ako ng grocery, dala-dala ko yan lagi kailangan. So kahit saan ako magpunta, kailangan dala-dala ko yung listahan eh, kasi anytime pwede ako tanungin. Putang ina mo, malay ko bang tatanungin mo yan? Kung tinanong mo yan, di sana nakapag-prepare ako, gunggong ka. President's Accomplishment Report kayo, Yes, Mr. ma'am. Chair. Tanungin kita, where were you the other day Hmm. at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. No, putang ina mo, hindi mo masagot, di ba? O baka kinakangkang ka ng kung sino man nung mga oras na yan kaya hindi mo masagot. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kapag matalino yung kinakausap mo at ibinalik niya sa inyo yung kabobohan ninyo, putang ina nyo, point of order. Tanga pala kayo eh. Sinabi ko. Yes, may I remind our resource person, Mr. President, maaari po ay wag po Hindi iwasan po. pwede yung barbers kasi puta isa ka rin tanga eh. Nagtatanong yung tao, wala ngang maisagot yung tao tapos sinisermonan. Ikaw ba, sisermonan ako ng putang ina niyan, papayag ako? Hindi. Pinapaliwanag ko nga sa'yo na wala ako niyan kasi hindi ko naman alam, ballpen nga lang ang dala ko dito eh. Kung sinabihan nyo ako in advance, di sana pinrepair ko. Ganun lang yun. Ang punto rito, barbers, puta, sabihan mo si Brosas na, Brosas, ano ka ba naman? Wala nga siyang datos eh. Ano ba't pa pinipilit mo na kailangan alam niya? Hindi nga niya alam. So anong problema dun? Kung gusto mo ng datos, o di ipipresent ako sa yung datos, ba't hindi ngayon? Di ko naman dala eh. Naman si barbers, isa rin tanga to eh. Natin magtanong sa ating po mga membro. Please answer the questions lamang po. Kanina pa nga sinasagot, hindi nga tinatanggap. Barbers, puta nakikinig ka ba? Kanina pa sinasabi, hindi ko nga alam. Magkaiba kasi accomplishment reports sa accomplishments. Pukin ang ina nyo, pare-parehas kayong mga tolonggis. Magkaiba yung accomplishments at accomplishment report. Pag tinanong mo ko, so are you saying na successful yung ano? So marami kayo na-accomplish? Yes. Marami kayong accomplishments? Yes. Gaano kadami? Can you put it in numbers? Like a report? I will do that. Some other time, I'll just pass it to you. Hindi ko yan dala. But as a whole, generally, marami kaming accomplishments. Magkaiba nga kasi sinasabi ni Pierre, magkaiba yung accomplishments at saka accomplishment report. Magkaiba yun. Putang ina nyo, ba't naging mga congressman kayo? At refrain from asking questions to the members of Congress. Yan po ang nakasaad sa ating rules. Please continue, Congresswoman Brosas. Thank you, Mr. Chair. I'm sure alam po yan, no, ng former president kasi siya ay naging miyembro din ng Kongreso, Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi niyo rin naman. Ngayon, Mr. Chair, kung ganon, handang mag-cooperate ba ang dating Pangulo sa lahat ng investigations na gagawin, Mr. Chair? All investigations. What do you mean by lahat? How many investigations do you think that I have to participate? Point of order again, Mr. Chair. Putang ina. That's a 1 minute suspension. Ang masama sa tanong na yun. Putang ina to si Brosas. Akala ninyo kasi kaya nyong i-impose kay PRRD yung nakasanayan nyo dyan na kayo ang siga, no? He controls you. Hawak niya kayo sa liig. So whether you like it or not, kung napakadami ng mga point of orders na na-raise, si PRRD hindi nyo na-contempt. Samantalang kung normal na tao lang yan, I am sure na-contempt yan. Pero dahil si PRD hindi nyo na-contempt, nakauwi ng Davao, pakuya-kuya-kuy ngayon, tangina ninyo, hindi po kayo nanalo. O sige, tapusin na natin yan kay Brosas.